Hello, hello mga miss! So for today's vlog, iyon na nga ang ating ulam for today, ang ating buro. Meron din tayong meatloaf, meron tayong nilagang talong at okra, at meron din tayong talbos ng kamote. O diba? Very healthy yung ating kakainin for today. Grabe, nakakagutom naman ito. So sa mga ayaw sa buro, pasensya na kayo dahil lang iyan ang aming ulam ngayon. Yung talbos ng kamote, naku, napakasarap. Tapos isasawsaw mo siya sa bagoong. As you can see, may bagoong tayo. So eto na nga, kakain na nga kami, di ba? As you can see naman, nakakamay na si Mister dahil mas masarap kumain kapag nakakamay, di ba? Ganyan tayong mga Pinoy eh. Bakit kaya? Bakit na nakakamay tayo? Yung tradition ba nito? Yung mga Pilipino? Pero in fairness talaga, masarap kumain kapag nakakamay. Bakit nga ba? Feel na feel mo yung kinakain mo kapag nakakamay ka, di ba? Siguro observation natin to noong kumakain ng mga nani at tatay natin noon na nakakamay. Tapos feel na feel nila yung pagkain nila kapag nakakamay sila, di ba? Kaya tuloy tayong mga anak, na-adapt na rin natin yung ganong gawain. Pero syempre, kailangan muna maghugas ng kamay bago kumain, di ba? Baka mamaya niyan, pagkatapos mong alam mo na, galing sa CR, tapos magkakamay ka, syempre madumi yun, di ba? Kaya importante pa rin na maghugas ka ng kamay bago kumain. Magkutsara ka man, o kaya magkamay ka man. Nakakainis naman, ang dami-daming mga, ito ninyo, di ba? Naririnig nyo ba yung, yung mga background dyan? Ang dami-daming mga manukis. Nakakainis, di ba? Mag-voice over ako, tapos may mga kukukao na lang kaya ang sasabihin ko. Nakakainis ng mga manok na to. Ano kaya, itinola ko na lang sila. Alam mo yun, gumagawa ka ng content, tapos yung mga manok naman ay singit ng singit, kukukao sila ng kukukao. Nakakainis. Sigurado tatahimik tong mga to kapag tininola na sila. Gawin ko kaya silang mga sabaw, di ba? Ay, pasensya. Kailangan habaan ng pasensya. Nakakainis lang dahil singit sila ng singit. Dapat yung voice ko lang yung naririnig nyo, di ba? O, di ba? Meron na naman. Nakakainis, second voice over. Hindi mo alam kung sila ay busog o kaya gutom na. Kaya lang kakakain lang nila, di ba? Dapat busog sila, hindi sila nagkukukakao. Nakakainis naman. So, let's proceed to our voice over. Kahit may mga manokis yung mga yan, nagkukukakao. Concentrate na lang tayo sa ating voice over. So, yun nga. Ganyan nga kami kapag kumakain. Salo-salo. Kasi, syempre, boring naman kung mag-isa ka lang kumakain. Dapat salo-salo talaga kayo. Ano ba ang silbi ng pagiging pamilya nyo kung hindi rin kayo kumakain na together? Yan na nga kasi yung pinaka-banding nyo, diba? Sabi nga nila, family that eats together stays forever. Kasi diba, kahit hindi ganun kasarapan yung ulam ninyo, kapag magkakasama naman kayong kumakain, diba parang sarap na sarap ka dun sa ulam na, o doon sa pagkain na kinakain nyo na salo-salo kayo, diba? Tsaka importante talaga yung oras sa pamilya. Hindi puro na lang gadget, o puro na lang cellphone, puro na lang yung trabaho, ang inaatupag, tapos yung pamilya nyo parang medyo wala ka ng time sa kanila. Dapat meron din kayong banding kahit nasa loob lang kayo ng bahay. Hindi naman kailangan maggumastos para magkaroon ka ng oras sa pamilya mo o kaya magbanding kayo. Pwede rin naman talaga sa loob ng bahay tapos tipid pa, diba? O ayan mga mamis ha. Tipid tips ha. Bumili o kaya mamalengke na lang kayo. Tapos lutuin nyo na lang sa bahay para tipid, diba? Kasi kapag kakain kayo sa labas, ayan na naman yung mga manok na nakakainis. Itinola ko na lang to. Ayan, tipid na yan ha. Itinola ko na lang tong mga manok na to. Ayan o, diba? Nakakainis. Dinig nyo ba? Nagmamakaawa na yata sila na dapat silang itinola dahil nga malamig yung panahon. O, diba? Talagang nagmamakaawa na sila, na itinola na sila dahil nga bagyo, diba? Kasagsagan ng bagyo tapos nandyan sila, lagi silang nauulanan kaya dapat lang yata sila na painitin sa kasirola. Joke lang po yun. Baka kasi palayasin ako ng mister ko dito sa bahay namin, no? Saan ako pupunta, di ba? Saan ako pupulutin? Siyempre, yung mister ko, ipagpapalit ako niya para na sa mga manok niya, no? Joke lang po yun. Siyempre, tanggap ko na may kahati ako sa puso ng mister ko, yung mga manok niya. Pero okay lang yun. Kahit yung oras niya ay nasa kanila, okay lang. Kahit
Kahit iiyak na lang ako, iiyak na lang ako sa tabi. Naku, kung ano-ano na lang yung sinasabi ko. So anyway, ayun nga, kumakain kami, masarap yung pagkain namin, tapos kasagsagan nga ng tag-ulan, sarap-sarap ng pagkain, tapos ang sarap-sarap ng ulam. Ano pa bang sasabihin ko? Ayun nga, importante sa pamilya yung oras mo sa kanila, kahit sobrang busy ka, kahit kung ano-ano yung mga ginagawa mo sa buhay, kailangan meron ka pa ring oras para makipag-bonding sa kanila. Kasi yung oras naman is libre, di ba? Hindi naman binibili yan. Kaya pagtuunan din ng pansin o pagtuunan din ng oras, yung pamilya mo, mga anak mo, ganyan. Tatanungin mo kung ano yung mga nangyayari sa araw-araw nila sa school, o kaya sa trabaho, o kaya sa loob ng bahay, ganyan. O yung mga nakikita o yung nababalitaan niyo sa mga social media, ganyan. Kung ano-ano lang yung pwede niyong pag-usapan kapag kumakain, okay na yan. Importante, meron kayong communication sa isa't isa. Yan kasi yung sabi ko sa kanila na kahit ano man yung ginagawa mo, kapag oras ng kainan, mas importante yung makakakain ka na salo-salo kayong pamilya kaysa dun sa ginagawa mo na kahit sobrang busy mo dyan, nag-aaral ka o ano pa man dyan, iset aside mo muna, itabi mo muna yan kasi pwede mo rin niyang balikan mamaya. Pero yung pagkain, wag mong hahayaan na hindi kayo makakain ng salo-salo, di ba? At wag na wag paghihintayin yung pagkain sa pagkainan. Ayan, importante yung mga bagay na yan. Kasi baka magtampo yung pagkain sa susunod, wala na tayong makain o kaya kakaunti na lang makakain natin. Kapag buhos biyaya, anak ko, samantalahin mo dahil bihira lang yan. At kahit nga anong pagkain ang nandyan sa mesa, yun ang kakainin. Huwag ka nang humanap ng wala, di ba? Huwag kang hahanap ng wala. Ang tignan mo yung meron ka. Kasi kahit anong ulam dyan sa pagkainan, yan ay pinaghirapan ng mga magulang mo yan. Ikaw na bata ka na sobrang arte mo sa pagkain o sa ulam. Naku, isipin mo kung gaano kahirap kumita ng pera para lang makakain o para lang makabili ng ganyang ulam. Tapos ikaw tatanggihan mo, di ba? Tatanggi ang grasya sa'yo. At kayo namang mga magulang, huwag niyong sanayin yung mga anak niyo na kapag ayaw nila yung ulam, hindi niyo na sila pakakainin o kaya hahanap kayo ng paraan o hahanap kayo ng ibang ulam para lang makakain sila. Naku, huwag niyong sasanayin yung mga ganyang bata. Kasi kapag nasanay sila na yung gusto nila, yung masusunod, naku, kawawa yung mga yan kapag lumaki silang ganyan. Yun dapat ang ituro sa mga bata. Kung ano yung nasa hapagkainan, yun ang dapat kainin. Huwag maghanap ng iba. Dahil kung ano man yung nasa hapagkainan, pinaghirapan ng mga magulang mo yan. Lalo na sa mga feeling mayayaman dyan, yung mga bata, shout out. Huwag na huwag kayong umarte sa pagkain dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Kung ano yung nakayanan ng mga magulang nyo na bilhin na ulam o kaya pagkain na kukainin ninyo. Dahil once na nawala na yung mga magulang ninyo, hahanap-hanapin nyo rin yan yung pag-aalaga nila o kaya yung paghahanda ng pagkain sa hapagkainan. Kasi ang mga magulang kapag naghanda ng pagkain sa hapagkainan, kasama na yung pagmamahal dyan. Hindi yung basta-basta na lang pakakainin ka. Kaya sana i-appreciate mo kung ano man yung hinanda, di ba? Ang hirap kayang magluto, ang hirap kumita ng pera, tapos pambibili mo ng pagkain, ulam, tapos ikaw naman na anak, ayaw mo, di ba? Makonsensya ka naman. Makonsensya talaga. Maganda rin na habang bata pa yung mga anak ninyo, sanayin nyo sila sa mga pagkain na na hindi yung puro karne, mga ganyan, yung mga mahal na ulam. Dapat sanayin nyo din silang kumain ng mga gulay kasi kapag nakasanayan nila, hanap-hanapin nila yun hanggang paglaki. O di kawawa yung kidney nila, di ba? Pati yung mga pag-inom ng mga juice, mga ganyan, o kaya yung mga soft drinks, ganyan, huwag nyo silang sasanayin sa mga ganyang pagkain, yung mga chichirya, ganyan, naku, kawawa talaga sila. Tapos sanayin nyo rin silang kumain ng salo-salo, hindi yung mag-isa lang. Para kapag nagkaroon din sila ng sarili nilang pamilya, ganun din yung gagawin nila, di ba? I-practice nyo na sila ngayon. Tapos yun nga, i-appreciate mo kung ano yung pagkain na nasa hapagkainan. Huwag na huwag kang maghahanap ng pagkain na wala sa hapagkainan, di ba? Kainin mo kung ano yung hinanda ng mga magulang mo. Hindi bale kapag nakaraos-raos din, edi syempre, bibili ng masarap na ulam. Masarap din naman talaga yung gulay Umaarte ka lang. O siya, bye na.